natin ang Diyos ng masigabong palakpak. Pinagpalakpak mga kapatid. Ano ba yung palakpak ngayon? Praise God. Ako po ay namamangha pagdating po sa Itbulaga, sa mga television. Pag pumapalakpak po ang audience, ay talagang utmost best brethren in Christ tayo. Pagdating sa Panginoon, parang wala man lamang yung ating palakpak. Isa pong matagumpay na palakpak. Hallelujah! Sabihin mo sa katabi mo, how are you today? Mahalaga ho na nagpapanalanan tayo, nagkukumustahan tayo, nagpapalakasan tayo because nowadays, brethren in Christ, ay marami tayong mga pinagdadaanan sa buhay, marami tayong mga binabata sa buhay. Most of the believers today, mga kapatid, ay nandulupay-pay, nangihina. But praise God, you have to draw strength from the Lord. Amen. Sabi mo, hugod ka ng lakas sa Panginoon. And of course, we can have that kapag tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos. Bago tayo mga kapatid magpaimbulong sa ating pong tinatalakay, kinagawian, kinaugalian, kinasanayan natin ang magdeklara ng mabubuting bagay. Lagi natin tandaan, ang pagdideklara ay ito po ay nais mong mangyari bukas ang mga sinasabi mo ngayon. Tulad ng sinasabi natin, what is happening in your life today is just your declaration yesterday. But you can change your situation today by declaring beautiful things for tomorrow. Amen? Kaya deklarasyon, hindi yan pangkasalukuyan kundi para bukas. Okay? With faith, with boldness, and confidence. Sabi nga pa natin, thank God I am prosperous. Sige lakas natin, because I'm blessed by the Lord. Greatly blessed. Extremely blessed. Highly favored. Deeply loved. Sabi mo, thank God I am your child. I cannot be denied. I am your beloved. Everything in my life is well. Sige, mas malakas dyan. Sabi mo, my life is well. Walang sakit. Walang karamdaman. Sabi mo, my family is well. Nagmamahalan. Nagkakaisa. Sabi mo, my job is well. My business is well. At sabi mo, in the presence of God, nothing is missing. Nothing is broken. Sabi natin, all is well. Palapakan natin ang Diyos. Amen? So mga kapatid, ang lagi natin isasagot, ang lagi natin sasabihin, all is well. Praise God. Kumusta ka kapatid? Sasabihin mo lang, all is well. Praise the Lord. Hindi po pag kinumusta ka, ito, daming problema, daming mga utang, ang daming mga bayarin. Hindi ko ganon. Pag ikaw ay kumusta ka kapatid? All is well. Because as what I said, last Sunday, yung babaeng balo kasalukuyan nagluluksa, nagdadalamhati dahil ang kanyang anak ay patay. Pero nang tinanong po siya ng man of God, ang sagot niya lang po ay all is well. And what happened? Nabuhay at binuhay ng Diyos ang kanyang anak. Sasadaya po, brethren in Christ, ang ating series about the attributes of God, which entitled Who He Is Regards Us. And we're still Deuteronomy 32:3-4, for I will proclaim the name and the presence of the Lord, concede and ascribe greatness to our God. He is the rock, His work is perfect, for all His ways are law and justice, a God of faithfulness without breach or deviation, just and right is He. So ganyan po ang Diyos natin. Hallelujah. Ang Diyos natin ay Diyos, mga kapatid, na tapat. Ang Diyos natin ay Diyos, mga kapatid, na makatarungan. Part 1, inarap po natin siyang Diyos na ating tagapamagitan. He is the God, our mediator. Mga kapatid, in Psalm. Sundan mo ako, bugro. Praise God. 1 Timothy 2:5. In part 2, siyang Diyos na ating tagapatnugot. He is the God, our leader. Praise God. In Psalms 31:3. In part 3, siyang Diyos na ating tagapagtanggol. He is the God, our advocate. Mga kapatid, in 1 John 2:1. And part 4, siyang Diyos na ating tagapamagitan.
In Romans, He is the God, our intercessor. Romans 8:34. And then part 5, siya ang Diyos na ating tagapangalaga. He is the God, our pastor. In Hebrews 13:20. In part 6, mga kapatid, hallelujah, siya ang Diyos na ating tagapagkaloob. He is the God, our provider. In Genesis 22:14, mga kapatid, and that was last Sunday. So, tatlo po, PMS ang ating tinalakay. God provides all for our physical needs. Pinoprovide ng Lord ang lahat ng ating pangangailangan. God provides all for our material needs, and God provides for all, sabi niya, all for our spiritual needs. In other words, sa lahat ng aspeto natin, ang Diyos ang nag-provide. Hallelujah. And this morning, we are now here in part 7. Siya ang Diyos na ating tagapag-ingat. He is the God, our protector. Sabi nga po natin, protector. Sabi nga ng Psalms, mga kapatid, maglagay ka man ng mga gwardiya, maglagay ka man ng mga security, mga kapatid, ang sabi po doon ay pawang mga walang kapuluhan if God will not protect you. Kaya ang Diyos ang ating dakilang protection. Amen? Hallelujah. Sabi po ng Isaiah 42:6, ako ang Panginoon, sabi niya, ay tumawag sa inyo sa katuwiran at hahawak ng iyong kamay at mag-iingat sa iyo at ibibigay kita na pinakatipan sa bayan, na pinakaliwanag sa mga bansa. I, the Lord, have called you the Messiah for a righteous purpose, and in righteousness I will take you by the hand and will keep you. I will give you for a covenant to the people Israel, for life to the nation or Gentiles. So sabi ng Bible, mga kapatid, ang Diyos ang tumawag sa atin. Sabi mo sa katabi mo, ang Diyos ang tumawag sa iyo. So dahil tayo ay tinawag ng Diyos, He is responsible, sabi ng Bible, to keep us, mga kapatid. Iingatan tayo ng ating Panginoon. So dito po sa heart of God's attribute, God will keep us. God will protect us, and God will hold us. Kasi yun ang sinabi, urusutan mo ako. Praise God. Hallelujah. Kasi yung pa rin tao na naiintindihan sinasabi ko. Okay, so keep us. Iniingatan tayo ng Diyos, pinoproteksyonan tayo ng Diyos, at hinahawakan po tayo ng Diyos. Sabi nga ng John 10, we are in the hand of God. Sabi mo nga, you are in the hand of God. Kapag tayo ay nasa kamay po ng Diyos, mga kapatid, ating matitiyak ang protection ng ating Panginoon. Sabi mo nga ulit, protection. So sabi ng Bible, nasa kamay po tayo ng Diyos. Hallelujah. Tayo po ay protektado. Sige po, pwesto muna kayo kasi nakaka-distract. Di ba sabi ko sa inyo, pagka tumayo na ako,
Again, mga kapatid, ang Diyos ang nag-iingat sa atin, nagproprotekta sa atin, at tayo ay nasa kamay ng ating Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, you are safe in the hand of God. Hallelujah. Tayo ay ligtas sa kamay ng Panginoon. In Job 36:19, sabi dito, mapapaari ba ang iyong sigaw na ikaw ay hindi mapapasa kapanglawan o ang madlang lakas man ng iyong kalakasan? Will your cry, sabi po dito, will your cry be sufficient to keep you from distress, or will all the force of your strength do it? Ang paiyak-iyak lang ba natin sapat na ba na para hindi tayo or maibsan yung ating mga distress? Kasi normal lang naman sa tao, ikaw, ako, tayo lahat may mga problema. Nakakaranas tayo ng distress, nakakaranas tayo ng stress, nakakaranas tayo ng discouragement, nakakaranas tayo ng anumang mga bagay. Pero hindi sapat yung paiiyak lang tayo, mga kapatid. Sabi niya, will your cry be sufficient to keep, ingatan ka from distress? Of course, not. Hallelujah. Kasi ang daming umiiyak, pero ang daming pa rin distress. Tama? Wala yatang problema, wala yatang kausap. Kahit lang tayo umiiyak, may problema pa rin po tayo. So, hindi po sufficiente ang umiyak lamang tayo. Ang kailangan natin ang Panginoon. Amen? Kasi yung iba pag may problema, lalapit kay sister, lalapit kay brother, lalapit sa kaibigan, and sila po ay tatayo bilang crying shoulder. Kuno, sa mga kaibigan, crying shoulder, iiyak sila. Mare, may problema ako, mare. Alam mo, mare, naway ako ni kumpare mo, mare. Iiyak-iyak, pero ulitin ko, it doesn't solve your problem. Ang magsusolve ng problema ay ang Diyos. Amen? Kaya minsan nagkakaroon tayo ng conflict, nagkakaroon tayo ng di pagkakasundo, pagkakaunawaan, pero hindi po sapat na para mag-iyakan lang tayo. Kaya kahit si Joy, kahit ako, kahit si Jaja, mag-iyakan kami magdamag. Kung wala ang Panginoon na mag-iingat sa atin, wala pong mangyayari, mga kapatid. Amen? Kailangan mo ang pagtitiwala sa Diyos. Sabi mo, you need to trust God. Hallelujah. Parang wala talaga ako kausap. Ano ba nangyari sa inyo? Sabi mo, you need to trust God. You need to trust God. Kailangan natin magtiwala sa Diyos, mga kapatid. Sabi po ng Proverbs, hallelujah, huwag mo siyang pabayaan at iingatan ka niya. Sino yung siya na yan? Nanyan na yan. Ibigin mo siya at iingatan ka niya. Sabi po dito, mga kapatid, sa English, forsake not wisdom, and she will keep, defend, and protect you. Love her, and she will guard you. Redundant na po, keep, defend, protect, guard. So you have to love the wisdom. Hinamin ko ang inyong mata, mga kapatid. Pag sinasabing wisdom, different than knowledge. Kasi ang wisdom is experiential. Nagkakaroon ka ng knowledge because naranasan mo, pwedeng intellectually, pwedeng experiential knowledge, mayroong intellectual knowledge na pag-aralan, kaya natuto ka. Ang iba naman naranasan, kaya natuto ka. Pero ang wisdom, yung karunungan, purely comes from the Lord. Hallelujah. Ang wisdom, mga kapatid, ay galing sa ating Panginoon. At ang wisdom ay si Jesus. Sabi nga po natin ulit, Jesus. Kaya sabi ni Jesus, mahalin lamang po natin ang wisdom. Dahil ang wisdom na yan, ang mag-iingat sa atin, will keep, defend, protect, and guard us. Ngayon sabi ng Numbers 6:24, mga kapatid, kasama po sa benediksyon, yung tayo ay iingatan, di ba, bago tayo magtapos. Kaya pag-iusap ko naman sa iba, minsan pag nag-o-operate pa lang, nagbababaan na yung iba. Kailangan antayin nyo naman ang benediksyon yung sabi ko sa ngalan ng Ama, Anak, praise God. Kasi, minsan pag-operate pa lang, paglingin ko, ang dami nang wala doon sa likod. Yung mga umuupo sa likod, sila yung madalas na nawawala. Kaya nananambak yung mga nakaupo sa likod. Kasi operate pa lang, nagbababaan na sila.
Hallelujah. Again, pag-offering, hindi pa tayo tapos. Tama? Amen. Kung tinatakasan mo yung offering, okay lang naman kahit hindi ka mag-offering, huwag ka na lang muna bumaba. Praise God. You have to tapusin, you have to finish the celebration. Tama? Amen. Praise God. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka muna bababa, ha? Hallelujah. Kaya, praise God. Kasi pag nag-offering tayo, kalahati na agad nasa baba na. Praise God. Sama-sama tayo makuto. Sama-sama tayong maglingkod sa Panginoon. So, sa benediction kasi napakahalaga. Kasi sa Bible din, mayroon tinatawag na benediction. Maging ang mga magulang natin, mga lula natin, pag umaalis ang apo, di ba? Ingatan ka apo. Nag-aano sila, nagdi-declare sila ng benediction. So tayo din sa church, sa pamilya ng Diyos, before we end our celebration, dapat may benediction tayo. At ito ay isa sa mga benediction sa Bible. Sabi po ng Numbers, pagpalain. Hallelujah! Kanawa ng Panginoon, kasama sa pagpapala ang ingatan ka ng Panginoon. Sabi po dito, the Lord bless you and watch, guard, and keep you. Mahalaga na iniingatan natin kasi tingin kayo, ang real battle sa buhay, ang tunay na hamon sa buhay ay wala sa church. Ang tunay na hamon sa buhay ay pagbaba mong mamaya hanggang bukas, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. That is the real battle ng buhay natin. Sabi mo nga sa katabi mo ulit, tunay na hamon. Anong gagawin ng pastor? Of course, bago kayo i-disperse, sasabihin ng pastor, pagpalain kayo ng Diyos, ingatan kayo ng Diyos throughout the week. Amen? Amen. O sabi mo nga ulit, protection. Kaya kita mo, mga kapatid, ang iba nga, kabababa lang. Praise God. May problema na agad. Nag-aaway na agad mag-asawa. Praise the Lord. Minsan, pagkawin ng pag-uwi, aborito yung asawa kasi wala ka pang sinaing. Hallelujah. Bless na bless ka. Kaawin-awin mo lang. Kanina, hanga ako sa mga nganta. Talaga, mahilig na kayo magbirit ngayon. Sobrang taas. Hallelujah. Napakataas. Sabi ko, sige, isip-isip po magsusulo itong mga awit nito dahil ang congregation, hindi nila kaya magbirit. Ang kaya magbirit yung mga umaawit. Bilit talaga ako sa mga, di ba nag-practice kayo kahapon? Talaga, pre-practice nila, binirit talaga nila. Talagang mahilig magbirit. Hindi ko alam si Sister Jo kung naglilipsing na lang. Praise God. Hallelujah. Pero, aminin yun sa hindi. Ang taas talaga kanina. Ang taas. Sobrang taas. Praise God. Hallelujah. Pero ngayon pa man, nagbibirit-birit man tayo sa Panginoon, pagsamba mo pa rin yan sa Panginoon. Amen? Sa tao, parang hindi masyadong acceptable kasi yung unang hataw natin ng sapat na tigit pa, nasa kanluran ng musician, nasa silangan ng mga awit. Hindi sila magkapanagpo-panagpo. Praise the Lord. Kaya inulit ko, wala tayo sa tono. Praise God. Medyo tumulo pero mataas pa rin. Hallelujah. Pero ngayon pa man, ang Diyos ay mabuti. Sabi mo sa katabi mo, mabuti. Maging ang mga musicians, natatawa sila kasi parang pakiramdam nila, wala kami sa, hindi kami magkasama-sama. Praise the Lord. Hallelujah. Panoorin nyo na lang yung video. I-upload ko para maging proud kayo. Sa highly favored lang po, nagbibirit ang mga nganta. Praise the Lord. Naantay ko si Jaja na pumiyok kasi talaga, hallelujah, hindi ko talaga. Pero, acceptable naman kay Lord yan. Sa mga tao lang na nakakarinig, medyo hindi kami komportable, pero kay Lord acceptable yan. Amen? Actually, ang mo pag umawi, tanggap ni Lord, pero tayo hindi natin matanggap. Amen? Tatawa tayo pag ang mo umawi. Amen? But, kasama po sa benediction, guard you and keep you. Kaya kayo umumuli na alapang benediction because it helps you habang nabubuhay ka Lunes, Martes, Miyerkules kasi naandun yung pagsubok. Maraming problema tayong kakaharapin kaya we need the protection of the Lord.
Mga kapatid, 5 bagay ang ating aralin, medyo marami-rami. Saan tayo pinoproteksyonan ng ating inunahan ako ni sa amin. Kanina naman, huli. Tapos ngayon, nauuna ka na naman. Praise God. Hallelujah. Sabi ko, sabayan mo ako yan. Hindi mo unahan, hindi yung sundan, sabayan. Magkasabay tayo. Attribute number 1, God will ever protect you from all journeys. Naniniwala ba kayo na lahat tayo naglalakbay sa buhay na ito? Amen. We are journers. We are journeying in this world. May journey tayo. Ang iba, naglalakbay ng 80 years old. Ang iba, naglalakbay ng 60 years old. Praise God. Ano man ang haba ng iyong lakbay, mahalaga na ang Diyos ang mag-ingat. Basa tayo, Psalms 121:8. Ingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok mula sa panahon ito at sa magpakailanpaman. The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore. Ano yan? Paglalakbay. Kasi pag sinasabing going out, lalabas ka ng bansa from Philippines, pupunta ka ng Dubai, Abu Dhabi, hallelujah, din babalik ka ng bansa, paglabas mo, pagpasok mo, protektado ka ng ating Panginoon. Amen? O sabi mo nga ulit sa katabi mo, your journey is protected. Hallelujah! Habang naglalakbay tayo, kasi sabi ko nga, yung mga nag-a-abroad, pag-uwi, nasa kabaong. Ang iba naman, pag-uwi, may kaso. Ang iba naman, pag-uwi, nabugbog. Pero ikaw, dahil ikaw ay tinawag ng Diyos, lumabas ka man ng bansa, bumalik ka man ng bansa, iingatan tayo ng Diyos. Amen? So, ano man ang journey natin sa buhay, hallelujah, mahalaga na iniingatan tayo ng Diyos. Amen? Lala ko tuloy sa amin, sa probinsya kasi namin, ang mga bahay lalayo. Ngayon, pag piyesta, pag Mayo sa amin, may mga sayawan yan. So, lahat ng mga malalayo, mga barangay, magpupunta sila para makipagsayawan. At pagkatapos ng sayawan, mag-uuwian na sila mga kapatid. Dadaan sila sa napakalilim na lugar, napakasikip na daan. At patakaraang naririnig namin noon, ang una ay kakalabitin daw ng multo. Ang huli, dadagitin ng aswang. Kaya walang gustong mauna, walang gustong lumagay sa huli. So ano gagawin namin? Magtatakbuhan kami niyan, mga kapatid. So ang pinakahuli niyan, yun ang kawawa kasi dadagitin daw ng aswang. Pero kasabihan lang naman po yun. Pero ang totoo talaga, nakakatakot. Praise God. Sa probinsya, kapag naglalakad kayo na dahil sobrang dilim. So ngayon, ano man ang journey na ating nilalakbayan, isa lang ang tiyak, God will protect us. Diba, nabanggit ko ba sa inyo na sunod-sunod ang pagsubok ko sa buhay? Na parang hindi ko na alam, wala na akong makitang liwanag, wala na akong makitang daan. Napakadilim. The darkest moment in my life. Hallelujah. Nakakala nga ni Pastor Noel, magpapatiwakal ako. Pero ito lang ang sinabi ng Diyos. Anak, wala ka mang maaninag, naglalakaran mo, dadaanan mo, just trust me. Ako ang may hawak sa iyo at aakayin kita sa lugar na gusto kitang pagdalhan. Kaya dito mga kapatid, minsan sa ating journey, masalimuot, madilim, magulo, ano man ang dinadaanan mo, dadaan ka lang. Tama? Kaya pag tinatanong mo, Sister Joy, kamusta ka? Ito, Pastor, may pinagdadaanan. Basta dadaan lang, Sister Joy, dadaan. Huwag kang titigil. Kailangan dadaanan lang natin. Kasi minsan may mga tao na hindi lang dumadaan. Kailangan tumitigil sila. Huwag po kayong titigil. Dumaan lang kayo. Normal lang na may pagdadaanan tayo kasi may nag-journey tayo, naglalakbay tayo, may dadaanan ka talaga. Right? Ba mga kapatid? Praise God. Pero yung dadaanan mo, hindi po yan eternal. Hindi yan panghabang buhay. Yung dinadaanan mo, pagsamantala lamang yan. Just pass by. Daanan mo lang. Malalagpasan mo rin yan. Kaya may salitang pinagdadaanan, malalagpasan, because naglalakbay tayo sa buhay. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, daanan mo lang.
Baka na yun, dumadaan lang tayo, praise God. At ito pa ho mga kapatid, habang tayo naglalakbay, tingin kayo, may para your attention, you cannot please everyone. Hindi nyo mabibigyan ng lugod, gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng tama, you cannot please everybody. Naalala niyo ba ang sinabi ko? That there was a story na maglolo, hallelujah, and they have a donkey. Ang donkey kasi alanganin siyang kabayo, alanganin din po siyang, maliit na kabayo, praise God, hallelujah. At siyempre naglalakbay itong maglolo. So naisip ng lolo, dahil siya ay may edad na, kasama niyang apong mabata pa, kinarga niya ngayon sa asno, pinasakay niya ngayon yung kanyang apo sa asno. At dumaan sila sa isang bayan. Ang sabi ng mga nakakita sa kanila, pambihira naman, ang matanda ang pinaglakad, bata ang pinasakay. So para walang masabi, nagpalit ng pwesto. Ang matanda ang sumakay, ang bata ang pinaglakad. Kasi hindi nga pwedeng dalawa yung asno. Dumaan na naman sila sa bayan, may nasabi na naman na nakakita sa kanila. Pambihira naman ang maglolo na yan. Ang bata ang pinaglakad, ang matanda ang pinasakay. So, narinig uli yun ng lolo, sabi niya, paano lang masabi, dalawa na lang tayo ang sumakay. So, para to please everybody, sumakay. Dumaan na naman sila sa isang bayan. Sabi na naman ng mga tao, pambihira naman yung maglolo na yan, walang awa sa asno. Dalawa silang sumasakay, hirap na hirap ang asno. So, para wala daw masabi ulit, bumaba ang maglolo, hinihila na lang nila ang asno. Pagdaan nila ng isang bayan, ang sabi na naman ng mga tao, bumili-bili pa ng asno, ayaw naman sakyan. Naintindihan nyo? So sa ating paglalakbay, maraming mga tao ang ating dadaanan. Iba-ibang tao, may taong laging nagkukumit sa'yo, may taong laging ang nakikita mali sa'yo, may mga tao naman na nakikita sa'yo ay pangit ka, may mga tao naman in-favor sa'yo. So in other word, sa ating pag-journey, you cannot please everybody. Basta isa lang ang natutunan ko, sumama ka sa taong gusto ka. Huwag ka, do not mingle yourselves with the people that don't like you. If ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo. Tama? Palapakan natin ang Diyos. Hallelujah. Pangalawa, praise God. Hallelujah. Pangalawa na tayo, God will ever protect you from all, lakasan nyo, evil. Alakala nyo lang po, ang evil ay mga demonyo. May taong evil. Kaya sa mga dalaga, kung talagang kayo ay lingkod ng Diyos, ilalayo kayo sa mga masamang lalaki. Tama ba? Ang sabi po ng Psalms 121:7, iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Kanyang iingatan ang iyong kaluluwa. The Lord will keep you from all evil. He will keep your life. Iingatan ka ng Diyos sa lahat ng uri ng kasamaan. At take note mga kapatid, ang kasamaan, mayroon silang scheme. Mayroon tinatawag na scheme. Ano ba yung scheme, Pastor? Pandilin lang. Kasi ang evil, they can form ng maganda, mabuti, pero ang totoo, masama sila. Hallelujah. So may mga forms sila, may mga scheme, may mga tactics, may mga may mga devices sila para ikaw ay matter. Praise the Lord. Naalala ko tuloy, bakit yung isda na uhuli sa bingwit? Kasi nililin lang sila na pagkain yung pala mayroong ano ba tawag niya sa Tagalog? Kawil sa Bisaya, kawil. Kawil. Praise God. Na kapag nakagat nila doon ang iniisip nilang pagkain, hindi nila malalaman na sila pala doon ay masisilong. Ganyan po ang kasamaan. Akala mo lang, pero later, maano ka pala. Pero isa po ang aking natutunan, mga kapatid, napakabuti ng ating Panginoon.
Kasi maraming wisdom ang binibigay ng Diyos sa atin. Amen? May nabasa ako sa Facebook. Hallelujah. Mamili ka raw. Daga ka ba o pusa? Leon ka ba? Or sabihin natin ikaw ay rabbit? Hallelujah. Magkaiba daw po sila. Punta muna tayo sa pusa. Ang pusa run for food. Pag nakakita ng dagayan, the cat will run for food. Tatakbo sila para sa pagkain. But the rat run for life. Pamili kayo. Ulitin ko, the rat will run for life. Tumatakbo ang daga, hindi sa pagkain. Tumatakbo siya para mailigtas ang kanyang buhay. Ikaw ba, tumatakbo ka rin ba para sa pagkain o tumatakbo ka para sa buhay? Praise God. Padali matili. Pero praise God. Madalas, most of the people will run for food. Alala in church kasi ating obra. Kaya wala sila sa church kasi may trabaho. Di run for food. Hallelujah! Nagtatrabaho sila ng linggo. Maniwala lang sabi ng Bible, 6 na araw kayong magtatrabaho. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Ang linggo para sa Panginoon. Hallelujah. Ngayon, huwag niyo akong mamasamay. Wala namang masama, mga kapatid, na magtrabaho ka ng linggo basta nauuna mo si Lord. Tama? Hallelujah. Di ba, nakapagsimba ka, may trabaho ka na nagbihit, pero yung ipagpapalit mo talaga ang trabaho mo sa Panginoon, that is big mistake. Bakit, Pastor? Mga asno, mga hayop sa Bible, hindi pinagtatrabaho ng Sabat o pahingang araw. Bakit? Maging ang mga katulong, pahinga sa Bible. Mga kasama sa bahay na lalaki, kasambahay na babae, hindi sila magtatrabaho kasi tingin kayo sa akin. Bakit ganon? Ang mga hayop, mga katulong, ang mga anak na lalaki, babae. Sa Exodus 20, basahin nyo, bakit hindi sila pinagtatrabaho? Kasi gusto ng Lord, everyone is in the church. Kaya, pakiusap ko naman sa mga nanay, yung asawa mo, sikapin mo madala kay Lord, ang anak mo, dali mo kay Lord. Mga kapatid, kasi ang kaligtasan, individual. Lagi ko sinasabi yan, ang kaligtasan, individual. Kaya sabi ko nga, napaka-blessed ng mag-irog na parehas Kristyano. Bakit? Kasi kapag hindi nakakalimot ang lalaki, may girlfriend na magpapalala, oy, simba ngayon, love, honey. Papalalahanan mo yung boyfriend mo or girlfriend mo. Tama? Wala na itong kausap ko eh. Hallelujah. So, mga kapatid, gusto ng Diyos buong pamilya nasa church. Kaya isasama natin, huwag natin hayaan ang boyfriend natin nasa bahay, girlfriend natin nasa bahay natin, tayo lang nagsisama. Hindi po. Maganda yung pareho kayo na feed ng word of the Lord. Tama? Praise God. Ang mga anak natin, i-secure natin. Hallelujah. Praise God. Napakaganda. Kaya nga, sabi ko nga, hanga nga po ako sa kaibayo natin kapanampalataya. Yung Iglesia ni Cristo, ang kanilang pinupuntirya, laging tatay. Kasi kapag ang tatay, nakuha nila, buong pamilya yan, isasama. Kita mo mga Iglesia ni Cristo, lahat yan, sama-sama sila nagsisimba. Bakit tayo parang choice? Parang okay lang sa atin, ang anak natin nasa bahay, ang asawa natin nasa bahay, tayo lang nagsisimba, parang okay lang ba? Pero sa Bible, mga kapatid, gusto ng Diyos, everyone is in the church. Amen. Amen. Wala na akong kausap ulit. Sabi mo, Amen. Amen. Kasi sa rapture, hindi pwedeng kumapit yung anak mo sa alda mo na pag dinagit ka, sasabit sila, hindi. Kanya-kanya ang kaligtasan. And those who will be saved, ay yung pupunta. Have you remember the Ark of Noah? Sino lang ang naligtas? Yung pumasok ba o yung nasa labas? Yung pumasok. Ang lahat ng hindi pumasok, hindi ligtas. Praise God. Kasi ganoon din po sa church. If they do not serve in the Lord, or hindi sila nagsiserve kay Lord, hindi sila magkakamit ng kaligtasan, even though you are believer. Kaya mahalaga, mga kapatid, tayo, buong pamilya, hallelujah, sama-sama tayo. Do
utmost best. Hallelujah. Kaya nga, di ba yung aking mga pamangkin, walang gustong tumira sa akin, hindi dahil pangit ang ugali ko. Ayaw nilang tumira sa akin kasi ayaw nilang mag-born again. Kasi patakaran ko, lahat ng mga tumitira sa bahay, mag-born again. Kung ayaw niya mag-born again, lumayas kayo. Ganun ang patakaran ko. Hindi pwedeng pastor ako, tapos yung mga kasama ko sa bahay, hindi born again. Hindi pwede yun. Kaya nga yung pamangkin kong isa, nag-aral dyan sa City High. Oy, ang tito mo, pastor ha, ayaw puputukin ko yung labi mo. Eh, may nagsumbong, nasa City High, naninigan ko, pag uwi sa bahay, pinaputok ko nga, labi niya. Pag-alis ko, umalis din siya, nag-note na lang, Tiyo, maraming salamat sa pagkupo ninyo sa akin. Ako po ay umuwi na. Kasi I have the rights bilang may-ari ng tahanan, head of the family, I have the rights to discipline everyone who is it. Mga magulang, tandaan po ninyo, kayo ang may power sa inyong mga anak. Sabi mo, ang magulang ang may power. Amen? Patakaran ng mga magulang. Okay, so sabi mo ulit, evil. Okay, pangatlo, mga kapatid, we are about to be done. God will ever protect you from all situations. Ano man ang sitwasyon, basta tayo agad. Hallelujah. Sabi po dito, akong Panginoon ang nag-iingat, aking didiligin, tuwi-tuwi na. Baka saktan ng sino man, aking iingatan gabi-araw. I like that, gabi-araw. Sige, basa tayo. The Lord, am its keeper, I water it every moment, lest anyone harm it. I guard and keep it night and day. Sa anumang sitwasyon, hindi ka, di ba, maawa ko kung kaya na nila in-line up, Sister Joy. Kasama natin ang Diyos, di ako maluludo, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Diba? Maganda yun. Dumaan man sa apoy, di ka masusunog. Dumaan ka man sa tubig, di ka malulunod. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Amen? Manginitip ka lang. Hallelujah. So God is good. Sabi mo ulit, sa lahat ng sitwasyon. Tingin kayo mga kapatid, pasalamat ka tayo kasi alam niyo po, ang daming dumaan ng problema at dahil ng problema, mga siraulo sila. Sa amin nga, mayroong napakatalinong teacher, ginahangaan siyang teacher. Alam niyo po, ang nag-fall lang sa kanya, gwapong lalaki. Pinaibig siya, pinaasa siya. Hallelujah. Nang pinaibig siya, pinaasa siya, iniwanan, nabuang. Ngayon, may dala-dala siyang lata ng sardinas. Yung lata sa Sister John na malaki, nilalagyan niya ng tubig, aalugin niya. Siyempre, tumatapon. Ang sasabihin, huwag ka nang umiyak. Lahat. Maraming mga dyan nga sa dao, may hubot-hubad dyan na babae. Namurid. Ang dami ko mga dinadaanan ng mga nagiging sila. Alam niyo po ang bottom line yung cause nun? Problema. Bumigay sa problema. Tama? Sabi mo sa katabi mo, buti hindi ka bumibigay. Hallelujah. Amen. Palapakinggan po natin ang Diyos. Ati ba kayo? Bakit? Kasi ano man ang sitwasyon mo, mabigat pa ang sitwasyon mo, mabigat pa ang problema mo, hindi tayo bumibigay kasi may Diyos na nag-iingat sa atin. Tama? Ano lang nun, mga kapatid? Magbasid kayo. Anong bottom line ng mga nasiraan ng ulo, nasiraan ng bait? Problema yan na mabigat. Hindi nakayanan. Kaya gumipap ang utak, gumigay ang ulo. Kaya sasabihin nila, praise God. Sabi ko, nagtataka ako sa mga buwangan. No? Sabi ko, mabuti pa mga buwang. May makain man o wala, nabubuhay sila, Sister Joy. Tayo, dalawa, agahan tanganin, hindi lang makakain. Magwawala na tayo, tama? Magwawala na yan. Lalo na kapag gutom na. Ako mga kapatid, pag gutom
nagugutom po ako, tahimik ako kasi nanginginig ako. Kasi sabi ng iba, pag ganyan daw, medyo mataas ang sugar. Kaya pag nagugutom, nanginginig ang mga laman, nangihina. Kaya ako, pag nagugutom, ay papalo na ako kasi naandyan kayo eh. Andiyan kayo lang Sister Joy. Tama? Nakikikain ako sa kanila. Buti nga, hindi na sinusumbatan. Praise God. Baka pagkatapos niyan, at the end of the month, o Pastor Lito, ito yung bill mo. Anong kinain mo nung ganito? Ito po yung halaga. Pero alam naman nila, Sister Joy, pag nagpakain kasi kayo sa lingkod ng Diyos, hindi mawawala ng blessing sa kanila. Tama? Alam niya ni Sister Joy, kahit hindi siya magsalita, pinagpapalasin. Kita mo dati, nasa 6,000 lang, nasa 8K sila ngayon. Nabahan. Nang lumipat sila, kita mo, ang daming mga bagong equipment. Pinagpapala sila lahat. Ngayon, meron ng car wash sila. Praise the Lord. Magpapakarwas kayo dyan. Magkarwas kayo, mga kapatid. Dati, ang sabi ko nga, hindi kaya nung sila ng 5 pesos na. Yung pala, pagka nagkarwas ka, hindi lang talaga 5 pesos. Yung hulog mo lang 5 pesos. Pero nakakadaming 5 pesos bago ka matapos. Yung pala ka ako, kaya pala makikita din. Are you here, church? Masabi mo nga sa katabi mo, iningatan ka ng Diyos. Ako sa dami ng pagsubok, mga kapatid na pinagdaanan, pwede na akong bumigay eh. Pwede na akong bumigay. Hallelujah. Pero ang Diyos ay mabuti. Pang-apat, hallelujah, God will ever protect you from all unfruitfulness. Basta tayo, bakit? Sabi ng Bible, sapagkat kung nasa iyo ang mga bagay na ito at sumasagana ay hindi kayo pababaya maging mga tamad. Mga tamad. O mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoon Kristo. In English, magandang pagkasabi. For as these qualities are yours and increasingly abounding you, they will keep you from being idle or unfruitful unto the full personal knowledge of our Lord Jesus Christ, the Messiah, the Anointed One. Malalaman po ninyo mga kapatid, ang katabaran pala, Espiritu yan. Tama? Espiritu yan. Tumabi kayo sa mga taong tamad, literal, tatamalin ka, Sister Ja. Tama ba, Sister Ja? Hallelujah. Pagka kasama mo sa bahay tamad, lahat kayo tamad. Praise the Lord. Hallelujah. Ang bahay hindi mo maintindihan. Amen? Ako isa lang po ang natutunan ko, to maintain, to keep the house clean. Kasi kawawa naman yung tagalinis eh. Kawawa yung tagalinis. Alam niyo po, nangamuhan ako. Maintain ang kalinisan. Bakit? Isa lang po ang sekreto dyan. Kung saan mo kinuha, doon mo ibalik. Kung kinainan mo, hugasan mo. Are you church? Kaya may mga nanay na pagod kasi kinuha sa kaliwa, iniwan sa kanan. Hallelujah. Magkakala. Praise God. Kung saan mo kinuha, doon mo ibalik. Halimbawa, nagsapatos ka, may lagyanan ng sapatos, umuwi ka, doon mo ibalik kung saan mo inilagay. Hindi yung kinuha mo ng maayos doon, tapos yung sapatos ka, pagpasok mo, hinupan mo lang, naandun lang sa pinto, ligpit na naman ang nanay, dito ibabalik na naman. Nako, nakakapagod. So dapat ang lahat ng mga anak, kung saan mo kinuha, doon mo ibalik. Kain mo, hugas mo. Tama? Higa mo, ligpit mo. Maganda yung gano'n. Trabaho namin dati yan. Ikaw ang natulog dyan, ligpit mo yan. O di walang gulo sa bahay. Tama? Kaya ang nanay ninyo nagdadagdag. Kasi wala naman sa katarungan. Tama? Isa lang siyang kumain, ang daming hinugas. Praise the Lord. Hallelujah. Yan ang walang katarungan sa bahay eh. Praise God. Isa lang siya nagbibis, ang daming nilalabhan. Hallelujah. So, actually po mga kapatid, sabi nga ng isang patakaran ng magulang, kapag ang anak ko ay nasa edad 5 years old, 7 years old, hanggang 10 years old, ipaglalaba ko yan. Pero kapag ka 10 pataas, maglaba na siya. Hallelujah. Dito lang sa Kapampangan, Matwana, ipinaglalaba pa. Praise God. Kaya maraming labahan, kasi iisa lang ang naglalaba, out of 10. Kaya nga, di ba, narinig niyo sa akin, bakit mahirap ang mga Pilipino?
Sa ibang bansa kasi, ikinukulong kapag nagsubra ng dalawang anak mo. Bawal magtatlo ng anak sa ibang bansa. Family planning. Dito sa Pilipinas, marami. Kaya kita niyo po, isa ang nagtatrabaho, 10 ang pinapakain. O sino hindi maghihirap? Baliktarin daw yan. 10 ang nagtatrabaho, isa lang ang pinapakain. Di ba kayo yayaman? Kaya ang mga maraming Pilipinang mahirap kasi isa lang ang nagtatrabaho, ang daming pinapakain. Kita niyo sa bahay ninyo, ilang kayong kumakain? Lalakas pa kumain. Pero ilan na nagtatrabaho? Praise God. Are you in church? Ganon din po, mga kapatid, kapag ang edad na ay nasa 12 years old pataas, turuan mo na siya maglaban ng sarili niya. Kaya niya na. Kasi tingin kayo, mga anak, sino ba yung mga anak na nandito? Kapag ang magulang nyo laging pagod, napapaiksi ang buhay nila. Umiiksi ang buhay nila. Kaya kung sabi ko nga, payo ko sa iyo, kung gusto nyo patayin yung nanay nyo, pagurin nyo araw-araw, madaling mamatay yan. Tapos pag namatay yan, wag kang iiyak-iyak. Praise God. Kasi pinagod mo araw-araw. Ulitin ko, church, i-research nyo, kapag ang tao pagod everyday, stress everyday, it shorten their lifespan. Umiig sa buhay. Amen? Kaya kung kumahal nyo pa magulang nyo, huwag nyo pagurin, ma, huwag ka na maglaba. Kami lalaki ng aming katawan, kami na maglaba. Sitting pretty ka na lang, pasilpon-selfon ka na lang, ma. Ganda naman ang buhay naman, praise the Lord. Hallelujah. Mabuti ang Diyos. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, ilalayo ka sa katamaran. Ayaw ng Diyos ng tamad. Actually sa Bible, magpakainin ang tamad. Tama? Ang mga tamad hindi pinapakain. Praise God. Hallelujah. Ang mga masipag lang pinapakain. At nangyayari sa mga magulang, kapag ang anak tambay, ayaw pakainin. Pero kapag ang anak nagbibigay, busog pa, ano gusto mong kainin mamaya, anak? Kaya huwag kayo maiingit kay Mikaela kasi si Mikaela kakapagbigay yan eh. Mahal na mahal yan ni Sister Joy. Praise God. Pero yung mga kapatid ni Mikaela, medyo lagi pang nasasabihan ninyo. Pero pagka nag-abot na yan si Jamaica, nag-abot niya ng 3,000, 5,000 kasi Sister Joy, maniwala ka mga kapatid. Ngayon, sabi ko nga kay Jamaica, Jamaica, ang hirap ng buhay mo, ano ka, kasi silang magkasama lagi. Hindi naman pipiling gumagalaw si Sister Joy, hindi siya gagalaw. Gagalaw talaga siya. Praise the Lord. Kikilos siya. Pero ngayon lang yan. Pero pag nagkatrabaho yan, pareha sila nag-aabot, masaya si Sister Joy. Tama? Amen. Kasi alam niyo po, tingin kayo, reality speaking, ang tambay ang laging nakikita ng nanay. Lagi niyong tandaan. Dalawa kayo magkapatid, Angelica. Ikaw, tambay ka. Ang kapatid mo may trabaho. Tingnan mo kung sino laging makikita. Ikaw. Ikaw lagi makikita. Realidad yan. Nakikita yung pagbangon mo. Nakikita yung pagkain mo. Nakikita lahat. Paniwala ka. Kaya maganda may trabaho, hindi ka nakikita. Realidad po yun. Sino sa inyo nakakaintindi? Subukan mo tumambay. Pansin lahat. Maniwala kayo. Pansin lahat. Pag nagbihis ka ng maayos, pabihis-bihis ka, hindi ka naman naglalaba. Pansin agad. Pansin. Praise the Lord. Matutulog. Matutulog yung tambay. Yan, tulog ka lang, tulog. Hindi ka anda. Maniwala kayo mga kapatid. Kaya, mga anak, kung ayaw niyong mapansin, magtrabaho kayo. Praise the Lord. Amen. Palapakan natin ang Diyos. Last na po. God will ever protect you from all indictments. Pag sinabing indictments, accusation. Sige, basa tayo. Sabi niya na siya naman magpapatibay sa inyo hanggang sa katapusan upang huwag kayong mapagbikaan sa karawaan ng ating Panginoon Kristo in English. Praise God. And He will establish you to the end, keep you steadfast, give you strength, and guarantee your vindication. He will be your warrant against all accusations or indictment so that you will be guiltless
and irreproachable in the day of our Lord Jesus Christ, the Messiah. Hallelujah. Kaya mahirap yung ina-accuse tayo mga kapatid. Hallelujah. Alala ko yung kapatid ko noon, yung bunso namin na babae. Mahal namin yun, si Rowena. Sa amin kasi, alam niyo po, to tell you frankly, lumaki kami magkakapatid hindi sa magulang. Lumaki kami sa mga tiya at tilo namin. Ang napunta namin ng bunso namin kapatid, sa tita namin na malupit, kung saan din ako lumaki. Pero mo, nagnakaw lang siya ng 5 piso kasi dati, parang 50 pesos sa ating panahon. Alam niyo po, pinagbintangan siyang nagnakaw. Ang ginawa sa kanya, inakyat siya sa taas, umakyat ang mga tita-tito, mga lulot-lula, mga kamag-anakan. Pero mo, doon ko nakita ang salitang kastigo. May sumasambunod sa kanya, magnanakaw ka! May sumusuntok, may sumasampal, may kumukurot sa kanya, may humihila ng dugo-dugo na yung kapatid ko. Pero isa lang ang aking lumaki kaming mahirap, pero hindi kami lumaki sa pagnanakaw. Kaya minsan, naandun yung accusation na napagbibintangan ka. Pero again, hindi lahat ng mga napagbibintangan ay nagkasala. May mga na-accuse na, tama? Tulad yan, kay Christian, ina-accuse nyo na marami siyang babae. Pero stick to one si Christian. Wala pa yan. Hindi pa yan nagkaroon ng girlfriend ever since. Para saan ang pangalang Christian? Pangalan pa lang, born again na. Tama? Kaya sasabihin nyo na babaero yan, hindi totoo yan. Accusation lang yan. Hallelujah. Tama? Ano yan, church? Pasabi mo nga rin sa katabi mo, accusation. Talampakan natin ang Panginoon. Kapag tayo ay iningatan ng Diyos, walang pwedeng may ako sa atin. Isama rin natin. Praise God. God will protect you from trials. May trials pa pala. Revelation 3:10, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa kung sanlibutan o pagsubok kinabangan na nananahan sa ibabaw ng lupa. In English, because you have guarded and kept the word and patient endurance have held fast the lessons of my patience with the expectant endurance that I will give you, I also will keep you safe from the hour of trial, testing which is coming on the whole world to try those who dwell upon the earth. Ano man ang pagsubok, mga kapatid, iingatan ka ng ating Panginoon. Last, sama rin natin, hallelujah, God will ever protect us from all journeys, evil, situation, unfruitfulness, indictment, and trials. So, ingatan tayo ng Panginoon. Hallelujah. Last, ito po, dito na po ako magtatapos. Last verse. Ngayon, doon, sabi nga natin doon. Sino doon na yun? Si Lord. Si Lord ang tinutukoy. Ngayon, doon sa makapag-iingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo ay maghaharap ng walang kapintasan na may malaking gala sa harapan ng kanyang kalwalatian. Maganda yung sige, next English. Now, to Him. Sino yung Him? Jesus, who is able to keep you without stumbling or sleeping or falling, and to present you unblemished, blameless, and faultless before the presence of His glory in triumphant joy and exultant with unspeakable, ecstatic delight. Matindi, ecstatic delight. Sabi mo nga, able. Tingin kayo mga kapatid, doon, sabay ka kayo na mag-ingat sa'yo. Tingin kayo, tadaan-tadaan ako, yung mga tao mga kapatid na pinaproteksyonan ni Lord, tandaan po natin mga kapatid na sabi ng Bible, mga kapatid, sila po ay iingatan din even sa pagbagsak o pagbabackslide, pag-fall, pagbagsak. Ingatan sila ng Panginoon. Kaya mga iningatan ng Lord, hindi nagbabagsak. Hindi tumatalikod sa Panginoon. Okay, last slide. Hallelujah. God is able to keep us. God is anointed to keep us. God is almighty. God is all-powerful. God is all-present. God is all-knowing. And God is awesome to keep us. Tandaan po natin, ang Diyos na sinasamba natin, ang Diyos na pinaglilingkuran natin, Diyos na kayang mag-ingat sa atin. Amen?
Sige, tayo lahat. Hallelujah.